Gandang umaga sa inyo, tanghali man, hapon o gabi. Si Brother Joy ito, nagbabalik ng The Holy Spirit's Touch Revival. Yung nakaraang tinapi ko sa inyo ay ito ay patungkol sa kay Biring Maria. Kung tawagin Biring Maria, Mother Mary, maraming katawagan sa kanya, Maria. O Mrs. Mary, Ginang kasi ang tawag. Woman. Maraming ano rito, they said they're Christian, at muhing-muhi talaga kay Virgin Mary kasi marahil hindi nila matanggap yung mga pinagagawa ng mga Romano-Katolika na wino-worship nila. Tapos, tinatanggihan nila. Tumingin kayo sa mukha ko. Kayong mga nagre-reject kay Birhing Maria o kay Mother Mary, the Mother of Jesus, sa earth, delikado kalagayan nyo. Dahil hindi nyo alam na dinidespise nyo si Virgin Mary o si Mary, ay nire-reject ninyo ang tinatawag na incarnation of Christ, yung pagkakatawan-tao niya. Si Virgin Mary ay hindi dapat ninyo dinidespise. Kasi sinasabi ng ibang mga they said Christian, basta kami, Christ-centered kami. Hindi namin kailangan si Virgin Mary. You're anti-Christ. Anti-Christ kaya. Kung gano'n ang pananaw mo kasi, tanda mo, si Jesus Christ, He was manifested in the flesh. At kaninang womb, sinapupunan ng ang pinanggalingan niya. Womb ni Mary. At sino si Mary? Did you know her? Did you ever study yung existence niya? Paano nagsimula? Tulad ng sinabi ko na si Virgin Mary ay anak siya sa pagkatanda. Ang mga magulang niya ay matanda na nung magkaanak sila. Dahil nanalangin sila barren, si Anna na mother ni Mary at matanda na si Joachim na siyang Heli o Eliakim dun sa variants ng Book of Luke. Kaya delikado ho kayo kung kayo'y born again Christian o Pentecostal Baptist. Si Jesus Christ yung kasi sabi ng Biblia, di ba? Ang sino man, basahin ko muna yun ha. Ito. Sa 1 John chapter 4 verse 2. Si Apostle John to, tinatawag na John the Revelator, John of Patmos, John the Theologian, John the son of Zebedee. Ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 2. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Sino man sa inyo, harapin niyo yung pagmumukha ko na to. Sino man sa inyo ang ipinapahayag sa Jesucristo, subalit tinatanggihan si Birhing Maria na kanyang ina, ay Antikristo dahil tinatanggihan niya na si Jesucristo, tinatanggihan ninyo na si Jesucristo ay dumating sa laman. Kaya nga siya nagkatawang tao dahil ano? Dahil ang Diyos ay pinagpala
si Mary, si Maria. At siya'y nagalak. Umawit siya ng papuri sa Diyos sapagkat nilingap siya ng Diyos. Dahil magkakatawang tao ang salita. At ang sino man sa inyo na ipinapangaral si Kristo na hindi naparitong nagkatawang tao ay Antikristo. Wala nang bat-bat, wala nang pero-pero. You are an Antichrist if you claim that Jesus Christ, siya lang kiniklaim mo, and you despises Virgin Mary o yung mother ni Jesus Christ, you are an Antichrist. 101% you are an Antichrist. And if you are an Antichrist, you're not for the Lord and you are not belong to the kingdom of God. Why? Dahil sa langit nandun si Biring Maria na kinuha ng Panginoon, namatay siya. Ang tawag doon ay dormition. She fell into sleep. And then, nung ililibing na lang siya, wala na siya doon sa inilagay na pansamantalang bahay para ilibing siya. Siya'y kinuha ng Diyos. At hindi siya nakaranas ng kabulukan ng katawan. Ganon din si Apostle John. Yung libingan niya sa Ephesus ay binuksan nung panahon ni Queen Helena na ina ni Emperor Constantine. Binuksan yun. Walang laman, wala kahit ano. Pero dun inilibing, nakasulat sa mga inscription na si John ang nandun, si Apostle John. Kaya kayo, tingnan nyo yung pagmumukha ko. Kung hindi nyo matanggap si Biring Maria, ay hindi nyo kayang tanggapin si Jesus Christ. Dahil yun ang tinatawag na proof na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. The proof, sino? Si Mary, si Virgin Mary. Tingnan nyo rito, basahin natin dito. Meron pa ako sa mabasahin dito. Ang sabi rito, yung sa 7:40 ng Isaiah, ito, lagi natin itong naririnig pag magpapasko. Although hindi man Pasko ngayon. Ang sabi, pakinggan nyo ito, pakinggan, maliwanag ko ito. Ang sabi, Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and call His name Emmanuel. Ang sabi, therefore the Lord Himself will give you a sign. This is the sign. The same sign sa book of Revelation, the woman and a child. Therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive. Virgin sa Hebrew ay alma. The virgin shall conceive. Ang alma ay hindi ito 13 anyos, kundi ito ay from 16 to 21 years old. Alma ang tawag sa kanila. 18 to 21. Actually, nasa middle nun. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Inihula na siya ni Isaiah. Kung hindi nyo mapaniwalaan si Isaiah, sino sa Isaiah? Sino sa Isaiah? Pamangkin siya ng hari noong mga panahon na yun na bata pa lang siya at tinawag siya ng Diyos. So siya sa tribe ni Judah. Hindi ko na i-elaborate ng gusto yung sa buhay niya. Kasi nga kung Biblia lang ang hinahawakan ho ninyo, kayong mga tumututol kay Biring Maria, ay kung Biblia lang kayo, dahil narinig yun sa pastor ninyo o kanino man, nagkakamali ho kayo. We know the Word of God is true, ay totoo. Subalit meron tinatawag na first century Christian tradition, kung anong nangyari, sila nakakaalam Kaya nga naisulat yun sa mga other manuscripts. So makikita natin dito, yung dalaga, manganganak. Ngayon, nung nakaraan sinabi ko na si Virgin Mary ay bata pa lang, ay in-offer na siya sa templo, sa Diyos, doon sa templo. Kasi
yung panalangin na mag-asawang si Ana at si Joachim na siyang nasa Book of Luke. Sa genealogy, si Heli siya. Variants niya yun ay, sabi nila na kung bibigyan mo kami ng anak, ay ihahandog namin sa inyo hanggang sa araw ng kanyang buhay. So nangyari yun. At her old age, nasa mga 80 years old, nagkaroon siya ng anak. At si Maria yun. At yung si Ana, may isang kapatid din yun, mas bata sa kanya. Ang pangalan naman, hindi man na sinabi ang pangalan, pero sinunod doon yun sa pangarang Elizabeth. Si Elizabeth, ang pamangkin ni Hannah. So, pinsang buo niya si Mary. Si Elizabeth, ang nanay naman ni John the Baptist. Yung nanay ni Anna, tsaka nung nanay ni Elizabeth, let's say, ang pangalan nun ay ganun din, Maria Elizabeth, sa aking ay sila ay mula sa tribe of Levi, ni Levite. Pero yung asawa ni Hannah, si Joachim, na siyang Eliakim, na siyang Heli, ay mula sa tribe ni Judah, sa line ni King David. Si Joseph, the carpenter, ang tatay niya, ang tunay niyang tatay, ay yung Jacob sa Gospel of Luke na genealogy. At siya'y bumaba mula dun sa kay King David through King Solomon. Si Joachim o si Heli ay bumaba mula kay Nathan, mula kay King David to Nathan. So si Solomon at si Nathan magkapatid. So nagkaroon sila ng mga pamilya nila, bumaba doon hanggang sa doon kay Nathan lumabas si Mary, at doon naman kay Solomon bumaba si Joseph. Pero makikita ninyo, walang kaugnayan si Jesus Christ sa dalawang ito. Sinabi lang na ipangangalak, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Alam natin na si Jesus Christ hindi niya biological father si Jose, at si Mary ay siya dun ang salita ay nagkatawang tao sa womb, sa loob ng katawan ni Mary, sa loob ng sinapupunan o matres. Sapagkat ang salita ay nagkatawang tao and the word became flesh. Saan siya naging flesh? Doon na sa womb ni Mary. Hindi dumating ang Panginoon sa Kristo na bigla na lang lumitaw at naging tao. Kinakailangan na dala-dala ng isang babae dalaga. Dalaga. Kaya si Mary, hindi siya 13 years old nung mag-asawa kay Jose. Betrothed lang siya at the age of 13. Pero yung tinatawag na actual marriage ay when she was about 18 years old. Dalaga. Sabi ng ibang theologian, about 16 to 18 years old. So isama na natin yung bracket na yon, 16 to 18 years old. So makikita ninyo na si Mary ay malapit sa kanya mga bata. Malapit sa kanya dahil isipin nyo, naglingkod sa templo, kasama niya yung mga batang mga ulilang lubos din doon. Kasi naging ulilang lubos siya. Pagkatapos si Jose ay naging kinsman redeemer niya. Kaya siya kinuha, nilingap siya ni Jose at naging betrothal, nagkaroon ng kasunduan na pakakasalan niya si Maria kapag tumuntong na siya sa tamang edad. Pero yung betrothal, pero consider na mag-asawa, pero yung tinatawag na pagsasama nila, pagsisiping nila as mag-asawa ay hindi pinahintulutan yun sa Hudyo. Sa mga Jewish law, hindi ho. Hindi tulad ng sinabi ko, mga Muslim kahit 7 years old, inaabuso na nila dahil they are ravages, wolves, they are demons.
rapist, terrorist. So dito, babalik tayo rito sa sinasabi ko. So, ang sino man na nagko-confess na si Jesus Christ ay nanggaling, bumaba, na nagmanifest in the flesh ay sa Diyos. Hindi alam ito ng maraming Christian sa panahon natin. They just taking for granted. Yung hindi pinapansin si Birhing Maria. Si Mary, hindi pinapansin. Kasi nga, they don't want to identify themselves as Catholic. Yung mga gumagawa ng ganun ay they are harming themselves. Their salvation won't be the same. Alam niyo kung bakit? Saan sa Biblia na nilipastangan ni Jesus Christ si Maria? Sinasabi nila yung sa kasal sa Cana Galilee kasi tinawag niyang ginang. It wasn't napaglapastangan. Sa Greek word, yung woman na yun is endearment. Kasi kapag kayo nagbasa lang ng Biblia, yung translation tinranslate ng mga tao dyan, pero yung original translation, hindi nyo binasa, ay lalabas kayo na fool. F-O-O-L. Mga fool. Kaya sabi ni Jesus Christ sa mga Pharisees, you fool, brood of vipers. Walang kaligtasan sa mga taong nagdi-deny kay Maria na mother ni Jesus Christ. Kasi ayun ang proof na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Kay Mother Mary o Birhing Maria. Pero hindi sinasabi ng Biblia na sinabi ni Maria na sambahin niyo ako. Hindi. Sinabi niya na kung ano mang gawin o iutos niya sa inyo, tinutukoy si Jesus Christ ni Maria, ay sundin ninyo. Ang sabi rito, si Jesus Christ, makikita natin na pinagpala niya yung mga bata. Tignan nyo ha. Kaya sabi ng kanta, Jesus bless the little children. Eto, Matthew chapter 19. Ito muna babasahin natin. Matthew chapter 19 verse 14. O sa 13 muna. Then little children were brought to him that he might put his hands on them and pray. But the disciples rebuked them. But Jesus said, let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed from there. Pinagalitan, rebuke Pinagalitan ng Panginoon Kristo yung mga apostol na nagbabawal sa mga batang lumapit kay Jesus Christ. Pinagalitan ni rebuke. Let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. Ang mga bata, huwag ninyong pagbabawalang lumapit sa Panginoong Kristo upang manampalataya at sumamba sa Kanya. Did these little children come to Virgin Mary para ipag-pray? Di ba hindi? Pero si Virgin Mary ay malapit ang mga bata sa Kanya. Kaya nga siya siyang pinili ng Panginoon para ang Savior ay isilang niya dahil alam niya na aalagaan niya ng gusto ang Savior na Panginoong Kristo. Siya yung babaeng dalagang inihula na manganganak ng anak at tatawaging Emmanuel. Tingnan natin sa ibang verse dito. Sa ibang sa Luke 18 yun Sa verse 15, tingnan natin another version. Luke 18:15. Then they also brought infants. Infants naman to. Children and then infants. So, grupo ito ng mga
bata. May sanggol, may mga malalaki, toddler, ganyan. They're all children. Then they also brought infants to him. Kay Matthew, ang nakita niya yung mga batang toddler, mga malalaki-laki na. Kay Luke naman, ang sinasabi niya, may infants pa. May sanggol pa, karga-karga ng mga nanay nila. Then they also brought infants to him that he might touch them. But when the disciples saw it, they rebuked them. So yung mga disipulo, kaya pala sila nirebuke ng Panginoon. Nirebuke muna ng mga disipulo yung mga nanay-nanay na may kargang infants. When the disciples saw it, they rebuked them But sa book of Matthew, Jesus Christ rebuked them naman, yung mga alagad. But Jesus called them to him and said, "Let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it." Kaya si Maria ay tinanggap niya ang Panginoong Kristo kasi sa pagtanggap niya na yon ay tinatanggap niya ang kingdom of heaven. Not only responsibility, but the kingdom of heaven na establish ng Panginoon through Christ Jesus na kanyang isisilang. Malapit ang mga bata kay Birhing Maria at hindi lang yun. Makikita nyo, si Jesus Christ ay kinakalong niya yung mga bata, di ba? Yung nilalagay niya sa arms, mababasa niyan. Saan nakuha ng Panginoon Kristo na maging malalapit sa mga bata at kinakalong niya? Kasi bata pa lang ang Panginoon, nakikita na sa kanyang nanay yun. Yung pag-aaruga sa kanya. Kinakalong siya. So kung paano mahal na mahal ni Birhing Maria ang Panginoon Kristo, kinakalong niya sa kanyang mga bisig, sa kanyang arms, ay ganun din ang Panginoon. Kinalong niya yung mga bata, di ba, sa kanyang arms. Sabi rito, Jesus carried. Tingnan natin rito sa Mark chapter 10 verse 16. Ito. Jesus said sa Mark chapter 10 verse 14, "But when Jesus saw it, he was greatly displeased." Kasi na-displease ang Panginoon naman sa Mark chapter 10. Nirebuke ng mga disipulo yung mga nagdalang nanay sa mga infants at bata. Nakita ng Panginoon, na-displease siya sa mga inasal ng mga disipulo at nirebuke ng Panginoon sila. Ang sabi ng Panginoon, "Let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child, will by no means enter it." Verse 16, "And he took them up in his arms, laid his hands on them, and blessed them." Kinalong niya yung mga bata. At pati yung mga sanggol, at pinagpala ng Panginoon lahat sila. Makikita natin yung parang yung mother figure ng Panginoon. Thanks to Virgin Mary, okay, Mother Mary na kanyang nanay, na ganun ang ugali, mapagmahal sa bata. Ganun o. Kung ano yung nakita sa ina, ay yun ang i-apply ng anak. Ano sabi? Alam ni Virgin Mary na train up a child in the way that he should go. And when he is old, he
shall not depart from it sa teachings. Di ba, dinadala ang Panginoon doon sa kada merong Jewish feast, dinadala sa templo. At nakita na napagmasdan ng Panginoon ang mga tao sa paligid niya kung paano umaasa sa Diyos na hinihintay ang Savior. Pero alam niya sa sarili niya na siya yung Savior. So makikita natin, maging sa Gethsemane, sa natutunan ng Panginoon na doon nananalangin lagi sa Gethsemane, nag-withdraw at doon lang nananalangin at parang nagtatago sa maraming tao, di ba? Para secluded yung area. Kanino niya nakita yung ganong lugar? Sino nagturo? Si Maria. Dahil mahilig siya pumunta ron, doon din siya nananalangin. So, makikita natin na guidance ni Maria sa Panginoong Jesucristo ay through the command of God, the Father, na ang Panginoon ay lumaki sa aral at meron tinatawag na lumakas sa espiritu at lumaki sa stature sa pangangatawan. Dahil ano? Dahil kinalinga ni Birheng Maria. Kung paano kinalinga siya ng Diyos, ay kinalinga niya ang Panginoong Jesucristo. At nung mga panahon na lumalaki ang Panginoon, si Jose ay namatay na dahil matanda na si Jose. At wala kayong mababalita na si Jose ay nag-i-exist pa noon. Nag-exist lang siya nung 12 years old si Jesus Christ galing sa templo, nag-recite siya ng Torah. Hear, O Israel, the Lord our God. Yung mga ganun. Tapos yung iba pang mga chapters, scroll, nire-recite niya. So, after lang ng 12 years old na si Jesus Christ ay hindi na nag-appear sa Bible si Jose. Dahil matanda na siya, dahil malaki ang age gap nila ni Maria. Sabi nga ng history ay si Jose ay nasa 70 years old na. At si Maria ay nasa 18 years old nung sila ay naging mag-asawa. Whatsoever age, ay makikita natin na God, yung purpose niya nangyayari. Hindi yung napapanood nyo sa movie na parehong mas bata sila, Maria tapos si Jose. Yung parang nagligawan lang. Hindi ko totoo yun. Hindi ko totoo yun. Ang tunay na nangyari ay inoffer ni Joachim at ni Ana, yung mag-asawa na yon, si Maria nung bata pa lang sa templo. Dahil ayun ang pangako nila sa Diyos at matanda na sila at malapit ang mamatay, hindi na nila kaya at hindi na nila makikita ng mahabang panahon si Maria. Kaya si Maria po ay lumaki sa templo at inaalagaan ng mga naglilingkod doon, yung mga babae rin, yung mga Levites. Parang mga nuns, parang madre. Kaya doon nga nila nakuha yun eh. Kaya mga kapatid, kapag ang sino man sa inyo ay kinamumuhian si Maria, ay delikado ho kayo. Sabagat this same Mary na naging mother ni Jesus Christ, how can you worship Christ if you are despising His own mother on earth na naging nanay niya? Na nirespeto ng Panginoon sa Kristo at ibinili niya sa huling yugto ng kanyang buhay kay Juan, yung kanyang ina. Hindi niya ibinilin si Maria sa ibang tao, sa mga anak ni Jose na iba, kundi kay John na siyang faithful sa Panginoon sa Kristo. Dahil si John at si James, anak ni Zebedee, kay Salome. Ang tawag sa kanya sa Hebrew ay Salomit. Si Salome at si Mary lumaking magkasama sa bahay tulad ng magkapatid. Si Salome, ang tatay niya ay si Jose, the carpenter. At yung iba pang anak ni Jose, sa unang asawa
ay sina James, Joseph, Judas, Simon. Subalit si Salome ang naging mas malapit kay Biring Maria. Lagi niyong tatandaan yan. Kaya ganun kamahal ng Panginoon sa Kristo ang mag-iina na to na si Salome, si John tsaka si James. Dahil sila ay inarugan ng husto si Biring Maria nung ang Panginoon sa Kristo ay umakyat na sa langit. Kasama ni John na tulad ng kanyang nanay. Kasama. So makikita nyo na si Maria, ang turing niya doon kay Salome na nanay ni ay parang anak. Pero kasing edad niya. So what's wrong, people? Kayong mga namumuhi kay Biring Maria. What's wrong with you? You cannot worship Christ if you are displeasing or disrespecting His mother na kung saan ay pinili ng Diyos. Tingnan natin ho rito. And sabi rito, eto, sabi ng Biblia, dito sa Luke chapter 1 verse 42 muna. Then she spoke out with a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Ang nagsabi nun ay si Elizabeth, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. At saan sabi rito, na umawit si Maria, My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in my God, my Savior. Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. For He has regarded the lowly state of His maidservant. Behold, henceforth, all generation will call me blessed. See? All generation will call me blessed. Eh bakit ang iba sa inyo dinidisrespect nyo si Virgin Mary? Bakit? Because you cannot accept the fact na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. You cannot deny the truth. Dahil kay Virgin Mary, natupad ang pagkakatawang tao ng Panginoon sa Kristo. Kailangan niya ang isang babae, womb ng babae na magdadala sa Son of the Living God as man, bilang sanggol. Nagkataon na hindi kayo yun. Hindi kayo yun. Dahil hindi kayo magiging kayo. Hindi matutupad ang salita ng Diyos sa inyo kasi you're not belong to the kingdom of God. Kayong mga nagdi-disrespect kay Virgin Mary. Hindi nangangahulugan na kinikilala ng isang tao tulad ko na preacher, si Virgin Mary, na mother ni Jesus Christ. Hindi nangangahulugan na ako'y Roman Catholic na. I'm just telling you the truth na you cannot deny or disprove na si Jesus Christ ay mayroong mother sa earth nung magkatawang tao, and her name is Mary, the daughter of Anna and Joachim. So dito, isa pa rito Christ's birth announced to Mary in Luke chapter 1 verse 26. Now, in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary, and having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. See? The Lord is with you.
Ang sabi ng angel kay Mary, "You are highly favored one." Nag-iisa lang siya na pinagpala, highly favored. Kayo mga nagagalit kay Maria, pakinggan nyo to. Si Mary lang sa lahat ng babae ang highly favored one. Si Mary lang, dahil isisilang niya ang tagapagligtas. The Lord is with you. Nasa kay Maria ang Panginoon. The Lord is with you. Blessed are you among women. The Lord is with you. Nandun na sa womb. The Lord is with you. Yung Lord, yung Yahweh, the Word of God became flesh, is with you now. Makikita natin na nag-trouble sa isip ni Mary. Sinabi na ng angel in advance. But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb." Magkukonsib, maglilihi ka sa iyong sinapupunan, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Jesus meaning God saves. God is the Savior. Doon sa Isaiah 7:14, Emmanuel meaning God is with us. Makikita natin dalawa, Emmanuel. And then Jesus. Jesus and Emmanuel are variant name. The same with Joachim and Eliakim. Because the word Jesus, Yeshua is God is my Savior. And Emmanuel. And Emmanuel naman, remember with the word L-E-L, meaning God, ay ito na bababang sanggol na ipapanganak ay ang Diyos ay sumasa atin. Yung sanggol na yun, yun ang Diyos. Yun ang Diyos. Hindi pwedeng ipanganak ng isang babae o ni Biring Maria ang Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu, invisible. Pero yung pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo manifested in the flesh, yun ang isisilang niya. Ang sabi, He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give Him the throne of His father David, and He will reign over the house of Jacob forever, and His kingdom there will be no end. And Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?" How can this be? Well, ibig sabihin, hindi pa siya pinapakasalan o hindi pa siya nag-aasawa kasi betrothed pa lang siya. Hindi pa sila nagsasama ni Jose. Wala pang tinatawag na physical contact. And the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also the Holy One who is to be born will be called the Son of God." Ang Holy Spirit ay sasayo, mag-overshadow ang power ng Holy One. Ibig sabihin nito, you will be baptized by the Holy Spirit, you will be filled with the Holy Spirit, and mag-overshadow. Pag sinabing overshadow ay yung sabi, lililiman ka ng power. You will be protected by the shadow of God. Lililiman ka o yung the power of God, the Almighty God. Overshadow, lililiman, not the shadow, because there is no shadow in God, sabi. There's no, walang, God is light and there's no even a single shadow in God's powerful light. Lililiman ka ng kataas-taasan. Parang eagle's wing. And nang maglilihi ka at tatawagin mong Jesus. Makikita natin doon na hinakailangan si Mary ay mapuspos ng Espiritu Santo at napuspos nga at makikita nyo na si Mary, sinabi niya, "Then Mary said, Behold the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word."
And the angel departed from her. Mangyari nawa sa akin according to your word, sabi. Mga kapatid, malinaw na kahit sa Book of Acts, nung nananalangin ng mga alagad, si Mary ay nag-i-intercede, nananalangin. Yun ang kanyang habit o ginagawa sa buhay niya habang nabubuhay, nananalangin. Makikita ninyo na ang sino man na kumakaila kay Biring Maria na ina ni Jesus sa laman, sa lupa, dito sa lupa, ay Antikristo. Wala nang bats-bats, walang pero-pero. Antikristo ka kapag itinatanggi mo at dinidisplace mo o dinidisrespect mo sa isip mo at sa puso mo si Biring Maria. Alam natin yung Biring Maria na pinoportray ng mga Roman Catholic na inuka sa bato ay hindi yon si Maria sa eksaktong itsura. At hindi naman dapat dasalan si Maria. Pero ang sinasabi ko ay huwag ninyong i-disrespect ang ina ng Panginoon Kristo na nilingap niya. Dahil ang plano ng Panginoon ay iligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Kristo. At kinakailangan ang Kristo ay merong sinapupunan na dun siya lalaki bilang sanggol at isisilang niya. Si Mary pumayag. Siguro sa panahon natin ngayon, ay hindi. Ayoko. Baka takbo na kayo. Sisigaw kayo, merong nagsasabi na manganganak ako. Kahit walang ama, siyempre mag-hysterical na kayo nun. Pero ito siya. Nung marinig niya yung King David, yung kingdom niya, itatransfer doon sa bata. At ang kanyang kariyan ay magpawalang hanggan. Ang sabi niya, let it be according to your word, ang sabi. Kaya makikita niyo mga kapatid na sa panahon natin ngayon, akala nyo yung maraming Christian nga. Pero the teachings, the actual teachings and the solid teachings ng mga first century Christians ay wala na sa kanila. Sinasabi na, Christ-centered kami. Dinidisregard na kinakailana si Mary, kinakailana nila ang Holy Spirit, kinakailana nila ang God the Father. Sinasabi nila, kay Jesus lang kami, Christ-centered kami. They were anti-Christ. Kasi, kinakailana nila na nagmanifest si Jesus Christ as man, as flesh. Muli, Brother Joy to. At nawa ay mapag-unawa nyo ang mga bagay na ito. At alam ko na sa atin minsan may mga tanong kayo. Pero huwag kayong magkulumihanan. Kaya sinabi rin ni Mary na let your word be done mangyari nawa according to your word. According to your word. Maraming po salamat. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen and amen.